to 4 a.m. curfew, mahigpit na ipinatutupad ngayon sa Tacloban City kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan. Sa criminal liability ng mga bata muling binuhay ni Senator Robin Hood Padilla. Defense team ni Vice President Sara Duterte tumanggi na pag-isahin ang marka sa magkaparehong ebidensya ayon kay Lead House Prosecutor Jervil Luistro. Ayon naman kay Attorney Michael Powa, bahagi lang ito ng kanilang pag-iingat. Presentasyon ng ebidensya hinggil sa kaso ni Zaldico, pinayagan ng Sandigan Bayan na ipagpaliban muna. Mahigpit ang naging seguridad sa loob at labas ng San Jose National High School kasunod ng pamamaril ng dalawang estudyante kahapon. Magdamag na nagbantay ang mga pulis sa paligid ng paaralan maging sa iba pang lugar upang matiyak ang seguridad ng mga kabataan. Nagpatupad ng mahigpit na curfew hours sa mga menor de edad ang Tacloban City Government mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Dinagdagan din ang presensya ng mga pulis sa lugar at nagsasagawa ng pagpapatrolya sa mga pampublikong lugar kabilang na ang Sangyawan Grounds. Ipinagbabawal na ang pagpasok ng mga menor de edad sa lugar maliban na kung mayroon silang kasamang magulang o guardians. Suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng mga paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Department of Education, batid nila ang epekto ng pangyayari na nagdulot ng takot at pangamba para sa mga estudyante, mga magulang at maging sa mga school personnel. Ngayong umaga, tanging mga opisyal lang ng Department of Education, school personnel at mga investigador ang maaaring pumasok sa loob ng school premises. Mabilis at tamang pagpapatupad ng Juvenile Justice Law. Ito ang nais ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon sa may akda ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice Law, hindi pwedeng pakawalan ang mga sospek kahit minor de edad pa ang mga ito. Aniya, dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Sa ilalim din ng batas, may pananagutan ang mga magulang ng mga sospek kung naging pabaya. Para naman kay Senator Bam Aquino na siyang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, hindi katanggap-tanggap ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Kailangan aniyang malaman kung sino ang nagkaroon ng kapabayaan kaya nangyari ang insidente. Kailangan malaman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas, mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Aniya, bilang chairman ng Senate Committee on Youth, nanawagan din si Senator Christopher Bongo ng full investigation sa nangyari. Umapela rin ito na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi na makadagdag pa sa takot ng publiko. Binuhay naman ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang panawagan na bigyang pansin ang kanyang panukalang amyendahan ang juvenile law dahil na rin sa paglaganap ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. 10, dapat doon. Pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara, itinuturing ng ahensya na high alert ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ahensya ng pamahalaan at pamunuan ng paaralan para masiguro ang kaligtasan at seguridad sa eskwelahan. Narito ang report ni Lisel Nael. Isa si Jeneline Badoria sa mga magulang ng 4 na estudyanteng nasawi sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. 15 anyos lamang ang kanyang anak na babae at isang grade 10 student. Kwento niya, nasa bahay siya nang mabalitaan ang insidente, kaya't nagmamadali siyang nagtungo sa paaralan upang kamustahin ang anak. Sa kanyang pagdating sa eskwelahan, hindi siya makapaniwala na isa ang kanyang anak sa
Samantala, isa si Raver sa mga estudyanteng nakasaksi sa insidente. Ayon sa kanya, laking gulat niya nang biglang bumunot ng baril ang dalawang estudyante at dito na sila nagsimulang mamaril. Nasyanad to, mawasanay kami kay anak ko sa classmate tuman, pumark bangat ng kantin. Sa tulad na lalaki, nakatulat yan yung kantin. Tapos, gintigin taman na mo niya, tapos nagsisinugod niya. Tapos pagtsad, laging buwang tan pusil, laging buwang ka, tapos kami at ang daglagan. Tapos pagkita naman, pagpabuto na niya ang pusil, kuman na kami, lumuliat na kami, kagawas ka mo kay, ano po sa masang kayo, magagawas ka mo kay may dakilar, tapos magawas ka mo kay may danamumusil. Mula sa mga vlog, live streaming at iba't ibang content creation sa social media, lalong dumarami ang mga batang nakikita sa mga digital platform. Iniwalang dapat mas maging maingat o limitado ang dapat na exposure ng mga bata sa social media upang masiguro ang kanilang kapakanan at kaligtasan. Dahil dito, muling nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC na dapat unahing protektahan ang dignidad, kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa anumang uri ng media exposure at content creation. Sa inilabas na pahayag ng CWC, binigyan diin ito na bagamat may karapatan ang mga bata na makilahok at magpahayag ng kanilang sarili, may obligasyon ang mga nakatatanda na siguruhing ligtas, angkop at mapoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Igel. Binalikan nga ngayong araw ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang lugar sa Deepak Pulao, Aurora kung saan sinasabing isinagawa ang team building activity ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Layo nito na bigyang linaw ang nangyari sa pagkalunod ng dalawang players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. June alas 4:30 ng madaling araw pa lang ay nagsagawa na ng crime scene reconstruction ng mga tauhan ng CIDG kasama ang Aurora Police Forensic Group. Nais ding mabatid ng CIDG ang lokasyon kung saan huling nakita ang mga biktima base sa mga closed-circuit television footages at mga pahayag ng players at coaches at ibang witnesses na nakakalap ng CIDG sa isinagawa nilang interview at investigation. Gumagamit din ang mga pulis ng sonar at 3D scanner para sa accurate na investigasyon. Sa dami ng mga ebidensya at testigong nais ipresenta ng House Prosecution at Defense Teams para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, hindi sapat ang 3 buwang paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, humihiling sila ng 62 trial dates sa Senate Impeachment Court. 30 trial dates naman ang para sa defense team ni VP Duterte. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court. So it will be the impeachment court who will have the final say kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa depensa. 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. I think both sides naman po talagang we're trying to speed things up. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. Ngayong araw nakaschedule na magpresenta ng ebidensya at testigo ang kampo ng 9 na akusado sa nililitis na umano'y substandard flood control project sa Nauman, Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos na umano'y kinontrata ni dating Representative Zaldico, ang dating DPWH Mimaropa official at akusadong si Dennis Abagonsana ang sasalang sa witness stand. Ngunit hiniling ng defense team na ipagpaliban muna ang hearing matapos makatanggap ng resolusyon na hindi na pagbigyan ang inihain nilang motion for reconsideration para sa kanilang motion for leave to file the murder to evidence o ang motion para ibasura ang kaso malversation dahil umano sa mahinang ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa kampo ng depensa, kailangan muna nilang i-review ang naging resolusyon ng Sandigan Bayan bago sila tuluyang magpresenta ng kanilang mga ebidensya.